Tao po, katok ni Mariel sa may pintuan sa labas ng bahay nila Angela. Sandali lang, sagot naman ang nasa loob ng bahay. Maya-maya pa ay binuksan na rin ito kaagad. Ate Mariel? Tanong kaagad ng kapatid ni Angela nang makitang ang matalik na kaibigan pala ng kanyang ate ang katok ng katok kanina pa. Hoy Santi, kamusta? Nandyan ba ang ate mo? Tanong ni Mariel. Opo Ate Mariel, pasensya ka na at natagalan ako sa pagbukas. Marami pa kasi akong tinatapos ng mga gawaing bahay. Sagot naman ni Santi. Naku, okay lang yon Santi. Sagot naman ni Mariel. At agad naman na silang pumasok na sa bahay nila Angela. Nasa silid po si Ate Angela. Kahit puntahan nyo na lamang po Ate Mariel. Natutulog pa ba siya? Hindi ko po alam pero mukhang gising na po ata yun. Kasi nakita ko siyang lumabas siya kanina sa silid niya. Ganun ba? Sige, maraming salamat Santi Pero Santi, bakit ang tahimik ng bahay nyo? Wala na naman ba ang mama nyo? Hindi maiwasang tanong ni Mariel. Opo ate, maaga na naman po siyang umalis. Ganun ba? Kaya pala Sige Santi, pupuntahan ko na lang muna ang ate mo Paalam ni Mariel kay Santi. At agad nang nagtungo sa silid ni Angela. Yes, bumangon ka na nga dyan. Tulungan mo naman ang kapatid mo sa mga gawaing bahay. Kawawa naman yung bata Sambit ni Mariel. Siyang naging dahilan upang mapamulat si Angela. Mariel? OMG, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Angela. Binibisita ka? Bakit? Bawal na ba ngayon? May importante pa naman akong sasabihin sana sa'yo. Pero wag na nga lang. Kasi parang hindi mo naman gusto atang malaman. Biro ni Mariel. At aalis na sana nang biglang bumangon si Angela. Sabay hila kay Mariel patungo sa kama. Ikaw talaga bes. Hindi ka naman mabiro Anyways, ano ba ang sasabihin mo? Importante ba yan? Kalokohan na naman siguro yan Excited na tanong ni Angela. Hindi Seryosong usapan to bes. Kasi alam mo naman siguro na caring and concerned ako sa'yo. Kaya't pinuntahan kita kaagad para sabihin sa'yo kung bakit palaging wala ang mama mo rito sa bahay nyo. Panimula ni Mariel. Kaya't napaseryoso naman ang mukha ni Angela. Bakit bes? Tanong nito. Huwag ka sanang mabibigla Pero palagi ko na kasing nakikita ang mama mo na kasama ang kapitbahay naming si Chris. Kaya't Angela, nag-aalala ako para sa inyo. At bakit ka naman nag-aalala sa amin bes? Masama ba ang ugali ng lalaki ni mama? Mas grabe pa, manyak yun. At mas worse pa, ay nagdodroga yun. Kaya't may kutob ako na masama rin ang ginagawa ng mama mo. Ano? Seryoso ba yan? Kailangan nating i-report yan sa pulis, Bes. Bes, wala tayong ebidensya pa. At usap-usapan lang naman yun. Basta't Bes, mag-iingat ka palagi Kung may mga kailangan ka, ay sabihin mo lang kaagad sa akin. At alam mo ba na sa susunod na buwan daw, ay dito natitira si Chris sa inyo? Kaya't kung ako sa'yo, ay kausapin mo ng maigi ang mama mo. Kung hindi naman, ay kausapin mo ang mga kapatid ng mama mo para matulungan nila kayo. Grabe Bes, kaya pala kinukutuban ako tuwing umaalis si mama. Yun pala ay may mga kahiyupan na palang ginagawa. Sige Bes, pero huwag kang mag-alala. Alam mo naman na ang lahat ng mga sikreto ko ay alam mo. Kung kahit sa lahat ng tao, ay ikaw lang talaga ang pinagkakatiwalaan ko. Sanay na rin naman kami na iba't iba ang lalaki na dinadala dito ni mama Kaya't okay lang sa akin, Bes. Ang tanong, ay mayaman ba yung lalaking yun? Tanong ni Angela. Mayaman yun, Bes. Kaya't baka mabulag sa pera ang nanay mo. Sambit ni Angela. Ay nako, pero wag ka nang mag-alala, Bes. Ako lang ang bahala. Kaya't salamat na rin dahil sa marami akong nalaman pa upang masagot ko ang nanay ko. Sambit na lamang ni Angela. At nagkwentuhan na lamang sila ni Mariel sa kanilang mga buhay-buhay. Kinabukasan, dahil sa nalaman ni Angela mula sa kanyang kaibigan, ay minabuti niyang kausapin ang kanyang ina upang mapigilan ito kung pwede man lamang. Dahil sa stress na talaga kasi si Angela sa mga bagay-bagay na ginagawa ng kanyang ina. Dahil tila naturingan siyang ina, ay naging pabaya naman. Aalis ka na naman ba ma? Tanong ni Angela sa kanyang ina. Na ngayon ay bihis na bihis at tila ba ito ay aalis. Ano ba yan Angela?
Bakit ba tanong ka lang tanong? Pwede bang huwag ka na lamang magtanong? Pero ma, halos isang buwan ka ng alis ng alis. Hindi man lamang namin alam ni Santi kung saan ka pumupunta. At isa pa, pwede bang huwag ka na munang umalis? Kailangan ka namin, ma. Pakiusap ni Angela. Anong kailangan? Angela, baka nakakalimutan mo na malaki na kayo. Kahit pwede ba? Huwag kang makialam sa gusto ko. Minsan na nga lang ako maging masaya, may kontrabida pa. Masaya? Masaya ka na ba sa paglalakwatsa mo, ma? Isipin mo naman na may mga anak ka pa, ma. Huwag ka namang maging pabayang ina. Sambit ni Angela na siyang naging dahilan upang masampal siya nito. Huwag mo akong pagsasabihan ng ganyan, Angela. Anak lang kita. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa ko sa tuwing umaalis ako. Kayo lang rin naman ni Santi ang makakabenepisyo ng gagawin ko eh. Kung kami ang makakapagbenepisyo, ma, sana isabihin mo kung ano yung pinagkakaabalahan mo. Hindi yung ikaw lang ang nakakaalam. Dahil sa marami na kaming mga naririnig ng mga usap-usapan patungkol sa pag-alis mo. Ba't ba ang kulit mo, Angela? Pwede ba? Huwag ka na lang makialam. Tutal ay malalaman mo rin naman kung ano ang pinagkakaabalahan ko pagdating ng araw. Pero hindi pa ngayon. Sambit ng ina ni Angela. Wawa? So pinaglilihiman mo na kami ngayon, ma? Bakit? Dahil ba sa mahal na mahal mo yung lalaki na yan kaysa sa amin? Anong pinagsasabi mo dyan, Angela? Gulat na tanong ng kanyang ina. At hindi nagpahalata na gulat siya sa tanong ng kanyang anak. Alam ko ang lahat, ma. Umaalis ka palagi dahil nagtatagpo kayo ng boyfriend mong isang adik. Kahit sana naman ay magising kayo sa kaibangan nyo. Huwag kang masyadong maging bulag sa pera, ma. Alam mo ang tama at mali at naturingan ka pa namang ina. Pero ganyan ka. Akala mo ba hindi namin alam? Galit na saad ni Angela na siyang naging dahilan upang magalit ng labis ang kanyang ina at sinampal ang dalaga. Huwag na huwag kang magsasalita ng ganyan sa harapan ko, ah. Wala kang respeto. Ina mo pa rin ako. At isa lang ang lagi mong tatandaan, Angela. Huwag na huwag mo akong uutusan kung sino ang taong mamahalin ko at pipiliin ko. Oo, nanay niyo ako. Kahit mas alam ko kung ano ang tama at mali. Kahit walang mali sa ginagawa ko. Para ito sa inyo pagdating ng araw. At isa pa, huwag na huwag mong sasabihin na adik ang pinili kong lalaki. Dahil sa wala ka namang pruweba. Aaminin ko na, hindi maganda ang kanyang background kung pagbabasihan mo ang chismis. Pero kapag nakilala mo siya, ay magbabago ang pananaw mo sa kanya. At higit sa lahat, ay napakarami niyang pera na siyang makakaahon sa atin sa kahirapan. Kahit wag na wag mo akong susumbatan ng ganyan, hindi mo alam kung ano ang ginagawa ko. Pero ma, ayaw ko lang maulit ang naging desisyon mo. Akala ko ba natuto ka na kay Tito Rob noon? Pwede ba, Angela? Huwag kang makialam sa buhay ko, ah. Buhay ko to, kahit ako ang masusunod. Katulad na lamang ng hindi ko pangingialam sa buhay mo. Ma naman, shh, huwag ka na magreklamo pa. Ang mabuti pa ay linisin mo na lang ang bahay at alagaan mo ang kapatid mo. Mas matutuwa pa ako kung yan ang gagawin mo. Utos sa kanya ng kanyang ina at agad nang umalis ng kanilang bahay. Kahit napabuntong hininga na lamang si Angela. Lumipas ang isang linggo ay gulat na gulat siya habang silang dalawa ng kapatid niyang si Santi ay kumakain. Sapagkat bigla na lamang dumating ang kanyang ina na may kasamang gwapong lalaki at marami itong dala. Mga anak, i-welcome nyo naman si Tito Chris nyo, ang bago nyong ama. Nakangiting saad ng kanilang ina. Unang titig pa lamang dito ni Angela sa bagong asawa ng kanyang ina ay hindi niya na ito nagustuhan. Dahil gaya ng sabi ng kanyang kaibigan, ay medyo may pagkamanyak nga talaga ang lalaking ito. Hindi man lang ba kayo imek? Mataray na tanong ng kanilang ina. Hay po, sabay na sagot ng dalawa. Naging maayos naman ang pamumuhay ni na Angela kasama ang bagong asawa ng kanilang ina. Subalit ay lumipas ang isang buwan, ay may napansin si Angela na para bang tuwing gabi ay tila hindi siya makatulog dahil parang may nakatitig sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nagpaalam ang kanyang ina na mawawala siya ng 3 araw. Angela, ikaw na muna ang bahala sa kapatid mo, ha. Alagaan mo na rin ang Tito Chris mo. Dahil may kailangan lang akong puntahan. May business meeting ako sa mga kumari ko para may patayo nating muli ang ating negosyo. Ha? Ma, ano ba yan? Iiwan mo kami sa hindi namin kilala? Baka kung ano pa ang gawin ng lalaking yan sa amin eh.
Nag-aalalang sambit ni Angela. Hoy Angela, mahiya ka naman sa Tito Chris mo. Huwag kang ang praning dyan. Ang bait-bait ng tao sa inyo eh. Pero pinagdududahan mo. Ma, hinipuan niya po ako noong isang araw. Angela, hindi pang hihipo ang ginawa niya sa'yo. Sadyang nahawakan niya lang ang puwet mo. Dahil sa akala niya, yun ang kukunin niya sa ilalim ng mesa. Tapos ay nakaharang ka doon. Huwag kang ang praning dyan. Inisasaad ng kanyang ina. Ma naman, huwag na kasing matigas ang ulo mo. Yan ka na naman sa katigasan ng ulo mo eh. Sundin mo na lamang ang utos ko, Angela. Hindi ka pa ba nasasanay? Mabuti pa, ay mag-asikaso ka na dyan. Alam na rin naman ng Tito Chris mo na aalis ako. Sige na, bye. Sambit ng kanyang ina at agad na itong umalis. Habang naiwan namang natatakot at nag-aalala si Angela para sa kanyang kapatid. Kahit sa araw na yon, ay mas inuna niya pa ang kalagayan ng kanyang kapatid. At bago pa man siya matulog, ay naisipan niyang mag-video call sa lahat ng mga nangyayari sa kanyang buhay upang kahit papaano ay may ebidensya siya. Sinet niya na ang kanyang cellphone sa may gilid at agad naman siyang natulog. Pikit ang kanyang mga mata subalit gising ang kanyang diwa. Walang nangyari sa kanya hanggang sa nakatulog na nga siya. Nagising na lamang si Angela nang maramdaman niyang tila ba may naglalaro sa kanyang dibdib at laking gulat niya na lamang nang makita ang kanyang Tito Chris. Napasigaw na lamang siya bigla, subalit ay agad namang tinakpan nito ang kanyang bibig. Huwag kang maingay, kung gusto mong mabuhay pa. Sambit nito, kahit walang nagawa si Angela sa kababuyang ginagawa ng Tito Chris niya. Iyak na lamang siya ng iyak, habang ang kanyang Tito Chris ay sarap na sarap sa kanyang ginagawa. Nang mga oras na yon, ay nangyari na nga ang mga bagay na hindi dapat mangyari. Bakit mo ito ginagawa? Mahawa ka naman sa akin oh. Tanging sambit na lamang ni Angela. Dahil ikaw naman talaga ang gusto ko, kaysa sa nanay mo. At kahit magsumbong ka pa sa nanay mo, ay wala kang magagawa. Dahil alam niya na gusto kita. Kaya simula ngayon, ay akin ka na. Hindi ka maaaring magsumbong sa ibang tao. Dahil malalagot kayong tatlo sa akin kapag ginawa mo ang bagay na yon. Pananakot ng lalaki sa kanya. Dahil doon, ay wala nang nagawa pa si Angela kung hindi ang umiyak na lamang hanggang sa umalis na ang kanyang Tito Chris. Araw-araw ay ginagawa sa kanya ng asawa ng kanyang ina ang mga kababuyan nito. Kahit nagdadalawang isip pa si Angela, ay nagsumbong siya sa kanyang ina. Ma, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Angela na halatang namumugto ang mga mata nito. Ano ba yun, Angela? Teka nga, anong nangyari sa mukha mo? Dalaga ka pero mukha ka ng matanda sa itsura mo. Mag-ayos ka naman. Sita sa kanya ng kanyang ina. Doon na lang tayo sa silid ko mag-usap, ma. Sambit ni Angela dahil sa nakaredy na rin ang kanyang kamera upang videohan kung paano niya isumbong ang kababuyang ginagawa sa kanya ng kanyang tito. Si Tito, iyak niya dahil hindi niya mapigilan ang sakit at pandidiri sa kanyang sarili. Ha? Teka nga, anong sinasabi mo? Huwag kang umiyak. Hindi ko na tuloy maintindihan ang pinagsasasabi mo eh. Matari na saad ng kanyang ina. Ma, si Tito Chris, ginahasa niya po ako ng paulit-ulit. Hindi ko lang masabi sa inyo dahil sa natatakot po ako. Kaya ma, paalisin mo na po siya dito sa bahay natin. Takot na ako. Iyak ni Angela. Ano ba yan, Angela? Dalaga ka naman at hayaan mo na lamang yung tito mo. For sure ay nagustuhan mo naman din siguro eh. Si Chris pa ba? Napakagaling kaya nun. Kahit alam kong hindi mo rin pagsisisihan yon. Dahil sa gusto mo rin yon, alam ko. At isa pa, wag kang magsusumbong sa kahit na kanino ha. Dahil malilintikan ka talaga sa akin. At mayayari ako sa Tito Chris mo. Ma, naririnig niyo po ba ang sinasabi niyo? Anak niyo ako at asawa mo lamang si Tito Chris. Pero wala kang pakialam sa ginagawa niya sa akin. Anong klase kang ina? Bulyaw ni Angela. Hindi mo kasi naiintindihan, Angela. Puro ka kasi TikTok eh. Maging praktikal ka naman paminsan-minsan. Alam mo ba? Na alam kong ginagalaw ka niya. Kaya nga nagkasasakyan ako eh. At sakay pagpatuloy mo lang yan. Dahil sa malapit nang matapos ang mansyon natin. Dahil yan sa'yo. At dahil rin yan sa akin. Nagtulungan lang tayo para mabuhay, anak.
Kit magtiis ka na lamang muna. Paliwanag ng kanyang ina. Napakababoy mo. Magsusumbong talaga ako. Iyak ni Angela. Kit agad siyang sinampal ng kanyang ina. Huwag mong gagawin ng bagay na yan. Kung ayaw mong pati si Santi, ay galawin ni Chris. Mag-isip ka ng tama, Angela. Mariing sambit ng kanyang ina. At ito ay umalis na. Kung kaya't napaluha na lamang si Angela dahil hindi siya makapaniwala na ang mismong ina niya pa pala ang magsasabi sa kanya ng ganoon. Kahit hindi na alam ni Angela ang kanyang gagawin. Kahit naisipan niya na lamang na mag-video ulit sa kanyang sarili upang sabihin ang lahat ng kanyang hinanakit. Upang makawala na sa impyernong sinapit niya at puputulin na niya ang kanyang buhay. Pero bago pa man yun mangyari, ay sikreto siyang umalis sa kanilang bahay at pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Angela? Gulat na tanong ng kanyang kaibigang si Mariel nang makitang halos hindi na maipinta ang mukha at katawan ng kanyang kaibigan. Mariel, iyak ni Angela at agad na niyakap ang kaibigan. Anong nangyari sa'yo? Pumasok ka muna. Wag na, hindi na ako magtatagal. Tumakas lang naman ako eh. Teka lang, hindi kita maintindihan, Bes. Ano bang nangyayari? Akala ko ba ay best friend mo ko? Bes, basta mahaba-habang kwento. Basta't kunin mo na lamang tong cellphone na to at ibigay mo sa mama ko kapag hinanap nila ako. Dahil ito na lamang ang cellphone na to ang makakasagot sa lahat ng gagawin ko kapag ako ay nawala na. Basta't ipangako mo sa akin na ibibigay mo lang yan kapag hinanap na nila ako kung bakit ko nagawa ang bagay na yun, okay? Mangako ka sa akin, Bes. Pangako, Bes, pero hindi ko talaga naiintindihan. Nag-aalalang sambit ni Mariel. Malalaman at maiintindihan mo rin, Bes, sa tamang panahon. Kit, sige na, aalis na ako. Kailangan ko nang umuwi at baka mapagalitan pa ako. Paalam ni Angela at agad na ngang umalis. Kit naiwan na lamang ang kanyang kaibigan na labis ang pagtataka. Pero naniwala naman si Mariel na tama ang kanyang kaibigan at magtiwala lamang siya dahil sa malalaman niya rin naman ito sa tamang panahon. Saan ka nang galing, ha? Galit na tanong ng ina ni Angela sa kanya nang bumalik na siya sa kanilang bahay. Nalaman kasi ng kanyang ina na siya ay tumakas. Diyan lang po sa tabi-tabi. At huwag kang mag-alala, hindi ako nagsumbong. Nagpahangin lang talaga ako dahil sa kailangan ko ng hangin sapagkat ang init-init sa bahay. Impyerno na kasi ito eh. Ang mga nakatira dito ay mga demonyo. Malamig na sambit ni Angela at pumasok na sa kanyang silid. Gaya ng inaasahan niya ay pumasok na rin doon si Chris. Dahil sa matigas ang ulo mo ay malilintikan ka na naman. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Matigas ang ulo mo at maldita. Kaya humanda ka. Ani ni Chris at gaya ng dati ay ginalaw na naman siya nito. Tanging iyak lamang ang maririnig sa buong kwarto. Chris, kumain na tayo. Angela, kain na rin. Tawag sa kanya ng kanyang ina. Natapos naman si Chris ng may demonyong isip. Sabay halik kay Angela kahit hindi ito tumutugon sa kanya. Napakatigas mo talaga eh, no? Pero yan ang gusto ko sa babae. Nakangising saad ni Chris. Sige na, magbihis ka na at kumain na tayo. Utos sa kanya ng lalaki. Subalit hindi naman siya sumagot dito. Kinabukasan ay gulat na gulat ang ina ni Angela nang makitang kinitil nito ang sariling buhay. Santi, pumunta ka sa Tito Albert mo. Sabihin mo na kailangan natin ng tulong. Nag-aalalang sambit ng kanyang ina. Kaya't agad namang pinuntahan ni Santi ang kapatid ng kanilang ina. Mahal, Chris, halika tignan mo. Sigaw naman ang ina ni Angela. At natataranta namang pumunta si Chris at gulat na gulat siya nang makitang isang bangkay na lamang si Angela. Anong nangyayari dito? Tanong kaagad ni Albert. Tiyuhin ni Angela. Si Angela, kuya. Hindi namin alam kung bakit kinitil niya ang kanyang buhay. Ano? Tumawag kayo ng pulis, dali. Sambit ng kanyang tito Albert. Hindi magagawa na kitilin ng pamangkin ko ang kanyang sariling buhay. Kilala ko siya, Chris. Kit alam kong may gumawa talaga nito sa kanya. Seryosong sambit ng tiyuhin nito. At agad naman na silang tumawag na ng pulis upang i-report ang nangyaring iyon. Nasa loob ng presinto ang mag-asawa dahil sa kaso ng kanilang anak na si Angela. Tinoldokan kasi nito ang sariling buhay
sa hindi nila malamang kadahilanan. Kaya mula noong nawala ito, hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam kung ano ba ang naging mabigat na dahilan nito, kung bakit nito kailangan gawin iyon sa kanyang sarili. Wala man lang bang iniwan na sulat ang anak niyo sa silid niya bago niya iyon gawin? Usisa ng pulis na umahawak sa kaso ni Angela. Wala po sir. Tinignan na nga po namin ang buong silid ng anak ko, pero wala kaming nakitang kahit na ano. Humihikbing sambit ng kanilang ina. Tama ang asawa ko sir. Wala rin ako palagi sa bahay nila dahil may trabaho ako. At alam niyo naman may sarili akong bahay dahil sa hindi naman talaga ako ang tunay na ama ni Angela. Kahit wala akong karapatang mag-stay sa kanilang bahay kahit na asawa ko pa ang mama nila. Sagot naman ni Chris. Napakamot na lamang sa ulo ang pulis na may hawak sa kaso ni Angela. Paano malulutas ang kasong ito kung wala silang kahit anong hawak na patunay? Kung ano nga ba ang naging dahilan ng dalaga kung bakit kinakailangan itong tapusin ang kanyang sariling buhay? Di kalaunan, ay nalaman rin ito ng kaibigan ni Angela na si Mariel. Kaya't dahil sa kuryosidad sa cellphone na bigay ng kaibigan, ay may nabuti niyang ipasa ito sa pulisya upang makatulong at upang malaman rin kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa kaibigan niya. Mariel, anong ginagawa mo dito? Tanong ng ina ni Angela. Tita, may kailangan akong ibigay sa pulisya. Baka makatulong ito. Mamang pulis, may bibigay po sana ako sa inyo. Ani ni Mariel, ang matalik na kaibigan ni Angela. Inabot ng dalaga ang cellphone sa mamang pulis at nilingon ang kinatatayuan ng magulang ni Angela. Bago po nangyari ang trahedyang ginawa ni Angela, ay pinuntahan niya po ako noon sa bahay namin at ibinigay ang cellphone na yan. Ang bilin niya sa akin ay pabuksan ko raw po sa mama niya kapag kailangan raw po. Dahil si tita lang daw po ang nakakaalam ng password ng cellphone na yan. Pero mariin naman niyang ibinilin na wag ko raw pong ibibigay ang cellphone kay tita at ibibigay ko na lamang daw po sa tamang panahon. At mukhang ito na ho ang tamang panahon dahil maging ako ay gulat na gulat po sa nangyari sa kaibigan ko. Ani ni Mariel at bagyang naguluhan sa sinabi. Salubong naman ang kilay ng mamang pulis na tinignan ng ina ng biktima at maya-maya ay binaling ang tingin sa cellphone na hawak. Ito na siguro ang kasagutan. Sa kasong hanggang ngayon ay hindi pa rin malutas-lutas. Sambit ng pulis sa kanyang sarili. Hiningi ni Police Inspector De Mesa ang password ng cellphone iyon sa ina ng biktima. Ngunit marin itong tumanggi at sinabing hindi raw nito alam ang password ng cellphone. Ma'am, hindi malulutas ang kaso ng anak nyo kapag hindi kayo nakipag-cooperate. Banta ng pulis. Nang pinilit pa nila ito, ay umiyak na nga ito ng malakas. Dahilan upang mas lalong magduda ang pulis at pati na rin ang iba pang mga naroon. Di kalaunan sa pamimilit ng pulis at pananakot nito ay napilitan ang ina ni Angela na buksan ang cellphone na iyon. At doon tumambad ang lahat ng sikretong nais sabihin ni Angela bago pa man niya tuluyang wasakin ang kanyang sariling buhay. Sa video, ay makikitang humahagulgol ng iyak si Angela habang nare-record ang kanyang sarili. Sinasabi nito kung paano siyang pinagsasamantalahan ng kanyang amayin, ang asawa ng kanyang ina. Inamin rin ni Angela na sinusumbong niya ito sa kanyang ina, ngunit imbes na tulungan siya at isuplong ito sa pulis, ay mas kinampihan pa nito ang kanyang asawa at sinabihan ng anak na malandi at mahilig gumawa ng kwento. Maliban pa roon, ay naroon ang matibay na ebidensyang ginagawan nga siya ng kanyang amahin ng masama. Kitang-kita ang lahat ng iyon sa video. Sabay-sabay na napasinghap ang mga taong naroon dahil sa kanilang nalaman. Ilang araw na iniyakan ng buong kaanak ang ginawang desisyon ni Angela na tapusin ang kanyang sarili. Lahat ay nagtatanong kung ano nga ba ang nangyari. Hindi matanggap na ganoon na lamang ang nangyari sa buhay ng dalaga. Tapos ay malalaman ng lahat na ang may sala pala talaga ay ang sarili nitong ina at pati na rin ang kinakasama nito, na buong akala ng lahat ay naging mabuting ama sa dalaga. Galit na kinuyog ito ng mga kaanak ni Angela. Wala rin namang nagawa ang ina ni Angela dahil maging siya ay sinisisi ng mga ito. Napakawalang kwenta mong ina. Ikaw ang ina ni Angela, pero imbis na pakinggan siya, ay mas pinakinggan mo pa ang asawa mong demonyo. Inis na sambit ng kapatid ni Cathy. Magsama kayong mabulok sa bilangguan.
Tita, hindi ko po akalain na ibinenta mo si Angela sa demonyong yan. Anong klase kang ina? Umiiyak na sabi ni Mariel dahil sa sobrang pagkaawa niya sa kanyang kaibigan. Sa labis na inis ay naiyak na rin ang ilang mga tao na naroon, pati na rin si Santi. Hindi siya makapaniwala na nagawa iyon ng kanyang ina. Mas inuna pa nitong unawain ang kinakasama kaysa sa sarili nitong anak. Nakulong nga ang mag-asawa dahil silang dalawa ang itinuring na dahilan sa pagtapos ni Angela sa kanyang sariling buhay. May ilang ebidensya ring ibinigay si Mariel na iniwan ni Angela sa kanya noong nabubuhay pa ito. Kit wala talagang kawala ang dalawang ito. Nakakalungkot lang isipin na kinakailangan ni Angela na mawala sa mundo bago paniwalaan ang sinasabi niya. Kung sana'y pinakinggan at pinaniwalaan siya ng kanyang ina noong una pa lamang, ay hindi sana mangyayari ang bagay nito sa kanyang buhay. Kung nasaan man ngayon si Angela, hiling ng mga taong nagmamahal sa kanya, sana ay masaya na ito dahil sa wakas ay nabigyan na rin ng hustisya ang ginawang pambababoy sa kanya ng taong demonyo na iyon.